I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga beswa. Ayan, but anyway, siyempre sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW, mayroon tayong upload videos guys. Ito po ay Sandigan Bayan. Grabe talaga ang di ba? Ang justice system natin sa Pilipinas. Ang bagal talaga ng pag-usad ng kaso. Bakit kaya Well, ako nagtatanong lang ako nagtatanong lang ako mga kababayan, bakit kaya ang bagal? Ano kaya ang problema? Wala akong alam, kaya baka may alam kayo guys. Pwede nyo isulat sa comment section. So but anyway, itong upload natin to inform you guys na well, maraming salamat sa Sandigang Bayan. Bakit? Siyempre, today is January 2, 2026. Sabi dito mga kababayan, yan, Corrupt Republic, i-research nyo Binigo ng Sandigang Bayan ang mga akusado sa isa sa mga kasong may kaugnayan sa Parmali. Matapos nitong ibasura ang kanilang motion for reconsideration. Di ba pag binasura ang kanilang mga motion reconsideration, big sabihin matibay ba ang ebidensya? Correct me if I'm wrong guys. I'm not a lawyer, pero sa pagkakaalam ko pag binasura ng Sandigang Bayan, ibig sabihin matibay ang ebidensya, di ba? Ayon sa korte, walang umanong bagong at makabuluhang argumento ang iniharap, kaya walang dahilan para baliktarin ang naunang desisyon. Ginit din ni First Division na ang mga punto ng depensa ay matagal nang natalakay at maari nang tanggihan ng walang pagdadalawang isip. Kayo pala. So ibig sabihin may naunang desisyon mga bes na ganun din. Oy, naku ha. So ibig sabihin may ebidensya talaga na matibay ang ebidensya laban sa mga nasasangkot dito sa Parmali. Bakit kasi hindi nyo hinuli ito kinasuhan si Digong? Siya ang pinakapunot dulo di ba? So sabi dito walang dahilan para baliktarin ang naunang desisyon. Talaga. So ibig sabihin yung unang desisyon nila ganun din, binasura. Maari ng tanggihan ang sabihin. Naunang desisyon inigitan First Division na ang mga punto ng depensa ay matagal nang natalakay. At maari ng tanggihan ng walang pagdadalawang isip. So ibig sabihin pangalawa na yan. Tapos may pangatlo pa, na naman kayo for mag-file din kayo for MR, motion for reconsideration again. So dahil yung naunang desisyon binasura, ganun din ngayon binasura, hanggang sa pangatlo mag-file kayo uli ng MR, ibabasura din. Ano ang mangyayari diyan mga kababayan? Ay, naloka na. Yan kasi kasalanan ni Digong. Overpriced. Ay, nako, 11 billion ang nawala, mga kababayan. Correct me if I'm wrong, sa Parmali na yan. Ayan si Mr. Lau. Di ba? Dapat dapat talaga parusahan sila, ikulong sila ng panghabang buhay. Grabe yung panggaganso nila. Lalo na yan si Duque, sekretary ng DOH. Di ba? Graph din ang hatol sa kanya. Mr. Lau, ganun din. Ayan kasi pauto kayo paano, kurakot din yung puon nyo. Ayun, tuloy ang nangyari, karma is real. Bakit? Kulong. Sa ibang bansa pa nang kinulong, yun ang masaklap di ba guys? Kasabay dito, kini-question ng hukuman ang naging hakbang ng ombudsman na iurong muna ang mga kaso para sa muling pagrepaso. Ang mga akusado kabilang sina dating DBM, PS official Lloyd Lau,
tama. At mga opisyal ng Parmali ay umaangal na nalalagay sa alanganin ng hustisya. Ngunit hindi ito pinakinggan ng korte. Sa ngayon, nanatiling bukas ang usapin ng pananagutan sa ilalim ng Anti-Graft Law RA 3019 habang patuloy ang pagbabantay ng publiko UMGOS. Ay nako, dapat yan, forever kulong ang mga ito. Wala na lang ginawa kundi mangulimbat tapos sabihin nyo, ngayon lang nangyayari yung korupsyon. Jesus, sa panahon ni PBBM, sabi nyo, mga DDS, ngayon lang nangyari ang korupsyon sa panahon ni BBM. Mga siraulo din kayo, ayan na lang, pati nga si DepEd, di ba? Si dating DepEd Secretary Briones, graft din ang charge sa kanya. Ayan, sabihin nyo kay Marcos admin lang ang may kurakot. Baka hindi nyo alam. Yung mga nangurakot sa gobyerno, matagal na nangurakot yan. Ngayon lang nabisto mga yan sa panahon ni PBBM. At alam po natin na siya nag-expose niyan. So, lukuhin nyo, lilong nyo, wag yung sambayan ng Pilipino. Lalo na ngayon 98% na sa social media, lahat may cellphone. Kaya alam nila yung mga nangyayari, kung sino talagang totoong naglingkod sa bayan. Sino yung masipag, sino yung lakwatsera o lakwatsero. Di ba? Ayan Sandigang Bayan, ibinasura ang appeal sa Parmali case. Mga kaakusado, talo, gonggonayo. Di ba? Yan nga sinasabi natin. Ano ngayon? Nga kayo. Kulong nyo na mga yan. Kapanghambang buhay. Salot sa lipunan to mga to yan. Kung magaling sana yung pinuno ng bansa, hindi na kayo nagkaganyan-ganyan. Wala kasi pinuno ng bansa, mismo siya, kurakot. Bakit? Namin niya nangurakot siya Diba? See? Kaya alam nyo guys, ang karma, hindi po lumalayo yan Diba? Ang karma kasi, naghihintay ng takdang panahon para pagbayaran mo yung pagkakasala mo. Always remember, God is watching us, guys. Alam ng Panginoon ang mga ginagawa natin. Wala tayong natatago. Nakikita ng Panginoong Diyos yan. Kaya gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa para hindi tayo nasasadlak sa kasamaan. Totoo yun. Kasi kung gumawa tayo ng kabutihan, for sure maraming blessing na darating sa buhay natin. Lalo na sa pamilya. Di ba? Kaya ayan, tuloy. Basta si karma, katakutan yan. Di ba? Sabi ng karma may batas ang Pilipinas kaya magbabayad ka ng mga ginagawa mong kabalbalan. At hindi lang karma guys, biblical po yan. Ay nako, kaya anong nangyari kay Digong? Ayun, kulong, mag-iisang taon. Malapit na mag-iisang taon si Digong March 11. Di ba? Sabi nga nila baka doon na talaga siya goodbye Philippines. Kasi sa edad niya medyo matanda na talaga siya. Supposed to be nga, no? Yung edad niya dapat stay at home na lang Pero wala Hindi niya iniisip yung mga nangyari nung sa panahon niya. Biro mo sa EJK pa lang naku po. Alam nyo, umpisa pa lang, okay lang, gumagawa kayo ng ganyang kalkuhan. Pero kalaunan, sisingilin kayo ng karma, maniwala. At kayo man sa hindi, sisingil yan. Pag dumating yung takdang panahon, maniningil ang karma. Dalawa lang yan ang pupuntahan mo. Either kulungan or sementeryo. Ganun lang yun ang Diyos hindi natutulog. Nakatingin sa atin lahat. Wala kayong dapat itatago. Kahit ibaon nyo pa sa lupa yan, yung mga sikreto nyo, hindi nyo maitatago kasi alam ng Panginoon yan. Dahil gumawa ka ng kasamaan sa kapwa mo. Hindi lang sa kapwa mo, sa pamilya mo. Hindi lang sa pamilya mo, kapwa mo, buong Pilipinas pa. Di ba? Sabi ng karma, pagbayaran mo yan. Bibigyan pa kita ng isang chance, pangalawang chance. Pag hindi ka magbago, siguradong utas ka sa batas. Ayan, tuloy. Dahil namihasa, sige ng sige, sa paggagawa ng kalukuhan, kasamaan, ayan, tuloy.
gumive up tuloy si Karma. Kaya ang Karma, siningil. Saan napunta? Ayun, dahik. O, diba, guys? O, tulad nung isa, yung sabi nila, Son of God, sabing ganun. O, see? Ang Panginoon, lagi niya sinasabi, mag-ingat sa mga bulaang propeta. Ginagamit ang mga salita ko para paniwalaan kayo ng tao na kayo ay makadiyos, yun pala ay makademonyo. So, yun, kulto pala. Kaya nga, anong nangyari? Kulong. Kaninong admin? Under the Marcos administration. Kaya galit na galit ang mga dilis. O, di ba? Ayan. Binasura ng Sandigang Bayan ang apila ng mga parmali sangkot dyan sa parmali. So, yun guys, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye-bye, Bayan Babus. God bless, Philippines. There's more.